Hello! So ngayon po is pag-uusapan natin is about forgiveness. Nagiging controversial yung forgiveness kasi sa full grace is tinuturo nila yung complete forgiveness. Yung iba is meron parang installment forgiveness. Little by little. Little by little, or every time na magkakasala ka, ihingi ka ng forgiveness. So ano ba yung katotohanan behind this? Ano yung mahalagang kailangan nating malaman about forgiveness? So, andito si Brother Jess para i-share na sa atin about forgiveness. Yes, hello. Good afternoon, good morning, good evening sa lahat ng mga nakikinig ng Broadcast. Right. Okay, Brother Jess Ostrepo from Guagua. At ako nagpapasalamat kay Sharon for inviting me here para makapag-discuss sa inyo, sa atin, ng mga bagay na yun nga yung sinabi kanina din Sharon about sa forgiveness. Actually, itong bagay na sa maraming Kristiyano, I do believe, hindi pa ganun kalinaw yung katotohanan patungkol sa kapatawaran na in-accomplish ni Jesus dito sa krus ng Kalbaryo. Okay? Ito nga ang tanong, ano bang klaseng kapatawaran ang tinanggap natin mula sa ating Panginoon Kristo? Okay? What kind of forgiveness? Ito lang, dalawa lang yan. Either, ang klase ba ng kapatawaran tinanggap natin mula sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo ay little by little forgiveness. Every time na nagkakasala, hihingi ng tawad, tapos papatawarin. Ganun ba? O yung isang klase ng kapatawaran, ako ito ang tawag ko dito, total or complete forgiveness. Na ang kapatawaran tinanggap natin sa ating Panginoong Diyos ay yung kasalanan mula sa nakaraan, kasalukuyan at sa hinaharap. Na lahat ng mga kasalanan natin from the time na nabuhay tayo, nagsimula tayo sa buhay, nabuhay at sa mga huling panahon ng ating buhay, lahat ng iyon ay pinatawad, sinettle na ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Well, ang ako po personally mga kapatid, dahil nga sa nakita kong maliwanag sa Bible, ng klase ng kapatawaran na tinanggap natin mula sa Diyos ay total forgiveness o tinatawag kong eternal forgiveness. Kasi tandaan po natin kapatid, ang ekonomiya na ginagamit ng Diyos sa pagpapatawad, hindi sa pamagitan ng mga salitang sinasabi natin. Sa by asking o ng kapatawaran na doon tayo pinapatawad ng Diyos. Hindi ganun ang sistema, hindi yun ang ekonomiya na ginagamit ng Diyos pagtungkol sa pagpapatawad niya sa mga kasalanan ng tao. Bagkus ang ekonomiya na ginagamit ng Diyos ay sa pamamagitan ng tugo. Kaya nga, sa Old Testament, alam po natin, diba? Every time yung mga tao noon na nagkakasala sila, ano ang nire-require ng Diyos sa kanila para magkaroon sila ng kapatawan sa mga kasalanan. Sabi ni Lord sa kanila, mag-offer sila ng hayop, para na yung hayop na yun, papatayin at ilalagay sa dambana, na kapag yung kamatayan nung animalis na yun, yun ang maging sanhi, maging dahilan para matakpan ang kanilang mga kasalanan. So, nangyayari lang sa mga dugo ng mga hayop noon, covering, atonement. Okay? Tinatakpan yung kasalanan, pero yung kasalanan nandun pa rin. Nakatakip lang sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop. Pero ang ating Panginoon Kristo, tandaan po natin, nung dumating siya dito, kung naalala niyo po yung sinabi ni John the Baptist, nung nakita niya si Kristo papalapit sa kanya para magpabautismo, ano sabi niya doon? Sabi niya, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." So yun ang naging misyon ng ating Panginoon Kristo nung dumating siya dito sa lupa. Ang alisin niya ang kasalanan sa atin. Kaya nga doon sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, ito yung na-accomplish niya doon, eternal redemption. Okay, saan po natin makikita yung verse na yan? Mababasa po natin yan sa Hebrews chapter 9, verse 12. Ang sabi po sa verse na yun, sabi niya, "Neither by the blood of goats and cows, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained the eternal redemption for us." Nakita niyo po yun? Hindi niya sinabing temporal redemption, because it's eternal redemption for us. So dahil eternal redemption yung na-accomplish ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, yung kapatawaran na ino-offer niya sa mga tao, it's eternal forgiveness. Tama po ba yun? Kasi hindi ka naman magkakaroon ng forgiveness kung walang redemption na nangyari. Kasi may malaking kinalaman yung
dugo, kung anong klaseng dugo yung nabubuo doon sa krus ng Kalbaryo. So yung dugo na nabubuo doon sa krus ng Kalbaryo ay yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo, na kanyang dugo, very precious, banal, okay? At yung na-accomplish nga niya doon sa katubusin niya doon is eternal redemption para sa atin. Kaya nga tayo mga Kristiyano ngayon, na kumilala kay Kristo, tinanggap natin siya sa ating buhay bilang ating Panginoong tagapagligtas, ito yung isa ng naranasan mo, eternal redemption, eternal forgiveness. Alam niyo, ang kapatid, importante paniwalaan ito. Paniwalaan po natin ito. Kasi bakit? Malaking kinalaman ito sa ating kaligtasan. Kaya tayo nasasabi natin that we are saved no matter what. Kasi nga doon sa klase ng kapatawaran na tinanggap natin sa ating Panginoon sa Kristo. Kasi definitely kung ang kapatawaran ng tinanggap natin is little by little, what if kapag halimbawa mamatay ka, nagkasala ka, tapos bigla ka namatay, paano yun? Hindi impyerno ka. Tama? Pero bakit natin nasasabing we are eternally secured, we are eternally saved? Because of that eternal redemption, eternal forgiveness na tinanggap natin mula sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga mga kapatid, yun ang malinaw na tinuturo ng Bible, tinuturo sa full grace, that the forgiveness that we receive from our God through our Lord Jesus Christ is eternal, total, and complete forgiveness. Kapatawaran mula sa ating nakaraang kasalanan, kasalukuyan, hanggang maging sa hinaharap nating kasalanan. Kaya nga ang tinanggap po natin yun kapatid sa full grace, so dulang biyaya. Alright? Yun, no, napakalinaw din, no, ng explanation ni Brother Jess doon. Sabi nga niya, is iba ang ekonomiya ng Panginoon. At ang nire-require ng forgiveness kasi is offering eh, di ba? Sabi nga niya, is yung Old Testament. At that time, ang style nila, or ang nire-require ni Lord, is offering ng mga animals, di ba? Yung shedding of blood ng animals is yung tumutukoy kasi sa kay Jesus Christ na the last offering once and for all, diba? So nasabi din niya doon yung Hebrews 9:10, pwede mo bang pakiulit? 9:12. Sabi niya doon, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Yeah, so eternal redemption. Ano bang ibig sabihin kapag eternal? Eternal. From the word eternal means forever. Okay? So, walang katapusan. So, sabihin, ganun unlimited yung forgiveness. So, ano ang gagawin ng isang tao, Kristiyano? Okay. Di ba kapag Kristiyano ka na, yes, yun yung forgiven ka na. Yes, you're already forgiven. Kaya pag hindi ka pa Kristiyano, kailangan mo muna ng forgiveness. Of course, diba? yes. So, kapag Kristiyano ka na, forgiven ka na, nasabi mo nga, past, present, and future, eternal forgiveness na yon. Paano kapag nagkakasala? Yes, okay. Hindi natin may tatanggi na kahit Kristiyano na tayo, although we are already forgiven person because of Christ, dahil doon sa ginawa niya, dahil nga nandito pa tayo sa ating katawang lupa, okay? Andito pa tayo sa bilang tao, may mga tendency pa rin, may mga pagkakataon pa rin na nahuhulog tayo, natutukso tayo, at nagkakasala. Ngayon, kapag halimbawa ang isang Kristiyano nagkakasala, anong kailangan niya maging response doon sa bagay na yan? Of course, ito lang, kapatid, you have to confess yung pagkakamali mo sa ating Diyos. Di naman natin i-deny na we have to confess it sa ating Diyos. Lord, nagkamali ako. Pero pagkatapos ng confession mo yun, you have to accept, you have to believe, Lord, kahit po na nagkamali ako, alam ko nagkamali ako, pero dahil sa ginawa ng anak mo para sa akin, salamat dahil even that sa pagkakasala mo yan, tinanggap ko ng kapatawaran mo. At dahil doon, maraming salamat. So, nakita niyo kapatid, hindi na yung Lord patawad. No, you don't have to ask God. That's something that is already He gave you. Baga binigay na niya sa iyo yung kapatawaran. Ang importante na lang, acknowledge natin yun. Acknowledge natin, Lord, salamat po. Although nagkasala ko ito, inaamin ko po ito, pero salamat po rin, Panginoon Diyos, dahil tinanggap ko ng kapatawaran na galing po sa ginawa ng anak mo para sa akin. So, salamat. So, we have to be conscious, we have to believe. Paniwalaan natin yung dugo na tinanggap natin sa ating Panginoon. Kaya importante yung faith in the blood of Jesus. Nakita niyo yan? Faith in the blood of Jesus. Ano ba pinaniniwalaan mo doon sa dugo ng ating Panginoon Kristo? Satisfy ang Diyos sa galit niya sa ating mga kasalanan. Tama mo ba? Na doon sa dugo niyang yun, ito hindi lang sa pinatawad niya lahat ng ating mga kasalanan, nilinis niya ang lahat ng ating mga kasalanan mula sa ulo hanggang sa
Ganun. Kaya we have to, we just confess na nagkamali tayo, tapos acknowledge natin, at pasalamatan natin na pinatawad na tayo even doon sa punto na. Right? Okay, so nabanggit mo din talaga yung faith in the blood, Faith no? in the blood. So it's not it's not how much we feel sorry Yes, definitely. about our sins na Mapapatawad. mapapatawad tayo kay Lord. Kaya yung iba parang hindi nila makayanan yung bigat ng ano nila ando na yung guilt, ando na yung condemnation. In oppose sa grace, di ba? Kaya ngayon yung, bakit ang forgiveness is tinawag siyang grace din? Of course, regalo ng Diyos eh. Once kasi, ang grace kasi, ang alam natin na general na kahulugan ng grace, favor ni Lord na tinanggap natin although we don't deserve it. Okay? At isa na yun yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. We didn't deserve that, pero binigay ni Lord sa atin through His Son, our Lord Jesus Christ. Tama, kaya nga, salamat mo lang makapagmalaki doon. Dahil nga, lahat tayo nagkasala, lahat tayo marumi, lahat tayo ay may nagawang mali, pero si Lord still minahal niya tayo at sa pagmamahal niya sa atin, meron siyang meron siyang ibinigay na solusyon para masolusyonan ang problema natin sa kasalanan yung anak niya at yung kamatay niya doon sa krus na Kalbaryo. So papaniwalaan lang natin na forgiven na Listen to tayo. this, the just shall live by faith. Kaya ang buhay natin is all about faith. Sabi nga ng Bible, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Kaya nga ang buhay ng Kristiyano ay buhay pananampalataya. The thing of that, Sa mga ibang na nakikinig sa atin, baka matanong nila, sa Bible ba hindi tinuturo ang paghingi ng tawad? Yeah, of course. Nung di pa napako si Jesus Christ, merong sinabi si Jesus Christ, diba? Sabi niya doon sa, yung Lord's Prayer na sinasabi nila. Sabi doon, sabi niya, diba, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sins against us. Yun ang sinabi ni Jesus Christ. During that time na hindi pa siya napako doon sa krus, Kalbaryo. So yung kung titingnan mo, sabi niya, patawarin mo ako paano ko pinatawad yung iba. Tama? Pero sa New Covenant, dun sa after the cross, ito na sinasabi sa Bible, forgive one another as Christ had forgiven you. Makikita naman sa Ephesians. So ngayon ito, magpatawad ka na kasi dahil doon sa kapatawaran, tinanggap mo kayo. Forgiven. Forgiven. Tapos na siya, Sabihin, yun kasi status mo kay Kristo, that you are already a forgiven person. So once forgiven, always forgiven. Always forgiven. Kung paano once a child of God, Yes. always a child of God. Once saved, always saved. Once Meron the din righteousness of sinasabi, God, diba, always the righteousness of God. Yeah. na kapag nagkasala ka, hindi mo naman pwedeng ipako ulit si Yes, of Jesus course. Christ. Kasi minsan lang nire-require yung forgiveness through Yes. blood lang eh. Alam Diba? nyo, So, hindi na pwedeng mamatay ulit. Yes, Paulit-ulit. hindi. So, nagbuho siya ng blood, napako siya sa cross, dumalo yung kanyang dugo, yun na yung kapatawaran. come to think kasi na Kristiyano ka no? Tapos yung may prayer ka pa na ganito, Lord, patawarin mo ako. Ano bang ibig mo sabihin doon? Lord, baba ka ulit, magpapako ka sa krus kasi kailangan may matay, di ba? O pero ano kagandahan? Kasi di ba nung isa sa mga huling sinabi ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo, meron siyang sinabi, if I'm not specific pang if I'm not specific pang fifth words or sayings na sinabi niya. Sabi niya, Forgive them. it is finished. Tapos na. The last word, 7 last word. Actually, hindi 7, yung pang-anim yata before yung Father into thy hand, I commend my spirit, di ba? Okay? Pang-6 yun. So, sabi niya, it is finished. Anong natapos doon? Tapos na niya yung pagtapos niya sa kasalanan ng mundo. Kaya nga, doon mo maintindihan yung sinabi doon sa 2 Corinthians chapter 5:18. Sabi niya, and all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given unto us the ministry of reconciliation. Tapos sabi pa niya sa next verse, to wit or to know that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and not committed unto us the word of reconciliation. Napansin niyo yung sinabi niyang,
not imputing their trespasses unto them. Nilalagay. Hindi na binibilang, wala na record yung kasalanan sa atin dahil lahat ng kasalanan na napunta na, naipasa na sa ating tagapagtas. Kaya nga grace yun. Yes. Grabe, Yun yung grace, hindi mo siya maintindihan. Undeserving Tapos, come to think of this, ito na lang, Sister Sharon. Nung namatay si Jesus Christ doon sa krus ng Calvario, tinubos niya tayo. Okay, ako, for example, tinubos niya ako. That time, 2,000 years ago, kailan ako nabuhay ngayon, ngayong panahon na to. So, nung tinubos ako ni Jesus Christ doon, nakita na niya ako. So, nung sabi niya, mahal ko si Jess, mahal niya ako, mahal niya si Sharon. So, dahil mahal ko itong mga taong to, itong sila, akuin ko lahat ng kanilang makasalanan. So, lahat talagang inano niya, pag dito, sinaklaw niya ang lahat ng kasalanan at pinagbayaran niya doon sa krus ng Calvario. Para nga maibigay sa atin yung regalo ng kapatawaran. Even forgiveness is gift. Kaya nga grace. Grace kasi is kaya wala sa pag grace siya, no works no? Wala pressure. Kaya yung forgiveness, no works din. Let me say this, naalala ko lang tong term na to. Sa grace, walang string attached. No strings attached. No string attached kay Lord. Kasi pag binigay ni Lord, wala siyang hiningin kapalit. Ganyan, kung given na. Ito, kung mayroong may string, kung maglalagay ng string attached si Lord sa mga binigay niya sa atin, alam niyo anong possible string attached na i-require niya? Sundin mo yung lahat ng utos. Ilan yon? Nasa law na naman tayo. No? Ilan yun? Para masatisfy. 613. Sino mo all the rules and regulations na nasa nakakapagod yun. Nakaka-exhaust yun, nakaka-stress yun. Okay? So, kung string attached sa pag-usapan, ha? Pero dahil walang string attached, wala. Ang gusto lang yung-response ni Lord sa atin, pasalamatan siya, pagpiringan siya, all throughout sa atin. Everyday sa atin. So, napaka-amazing ng grace, no? Dahil meron na lang tayong 3 minutes, gusto lang din natin i-recap itong pinag-uusapan natin. So, yun, gusto ko lang ng konting i-summarize ng konti, no? And then, kung may dapat po si Brother Jess. Next time pala, probably next week, is itutuloy natin itong topic natin is ito yung sinabi sa Romans, no, kung hindi na kailangan humingi ng tawad, edi mag-aabuso yung mga Kristiyano na gagawa ng kasalanan. Yun ang pag-uusapan natin. Diba? Yun yung sinabi sa Romans 6 Yun kasi yung napaka-controversial ng grace message. Pag sinasabi sa full grace, hindi na sila humingi ng tawad, ibig sabihin, parang okay lang sa kanilang magkasala. Which is, sabi nga, it's really farther from the truth. Very far from it. Yes. So, yun, yung kapatawaran is by the blood of Jesus Christ, once and for all. Yes. Diba? Pag sinabing once and for all, no strings attached, no installment. Diba? Isang beses lang napatawad ang isang tao. At i-enjoy na lang natin yun. Kumbaga, ipamuhay natin na forgiven na tayo. Yes. Sa puso't isipan natin, forgiven na tayo. Ibig sabihin, malinis na tayo kay Lord. Minsan, pag-uusapan din natin yung about righteousness naman. Magandang topic din yun. So, yun nga, na through the blood of Jesus lang, minsan lang napako sa cross si Lord, hindi na siya mapapako. Kaya yung paghingi ng tawad is hindi na yun issue kay Lord. Hindi na natin kailangan, hindi na nare-require na humingi tayo ng tawad. Paniwalaan na lang natin na forgiven na tayo. Paniwalaan mo yung dugo ni Cristo. Sapat na yun. So, sapat na. Yun at yung kasalanan natin, like how after we confess, no? It's a renewing of the mind din Kasi the more you soak yourself in the grace of God, na forgiven na ako, mahal ako ng Panginoon. Yung yung sa mind mo na magiging ka na righteousness conscious, di ba? Hindi yung sinner conscious. Kasi the more na iniisip natin yung kasalanan natin, parang hindi tayo nawawala dun sa kasalanan. Kaya pag iniisip natin yung grace ni Lord, kung gano'n na tayo kamahal, gano'n tayo forgiven, kung sino na tayo kay Lord, is yun na parang nagbabago yung takbo ng isip natin, yung buhay natin, hanggang sa, parang hindi na pala kailangan yung asking forgiveness. It's the living who we are in the Lord. Diba?
So, napakagandang topic natin. Tsaka, sabi pa nga naman sa Romans, it is the goodness of God Relate that leads people men to to repentance. Yun naman talaga, yun ang sekreto sa buhay pananampalataya. Patuloy mong tanggapin, ma-realize yung kaputihan ng Diyos sa buhay natin. Yan, sa kapatawan niya sa ating mga kasalanan, sa provision niya sa atin sa araw-araw, napakabuti yun ang So that's why it's grace eh. If it will not amaze you, sabi niya, it is not grace. So salamat sa pakikinig ninyo sa amin. Abangan niyo pa kami sa susunod naming kabanata or sharing about grace of God. Thank you. All is well po sa All is well.